Lahat tayo may istorya sa buhay. Maliit ka man o malaki, sa tubig ka man lalalagi, o nakakalipad ng malaya. Kahit ang isang halaman, may timeline yan here sa Earth. Even small insects, or anything weird or strange, we all have our adventure. This is how I share the view and stories of my own paradise. Join me and enjoy the wonderful story of Robert the Frog. Playing, Cooking, painting, weird stuff, travel, food trip, farming, exploring, discovering life. in our perspective. Welcome to Crazy Kids TV. Si Robert ay taga Marikina. Lumaki sa tabing ilog kasama ang kanyang mga kapatid. Maaga siya naglakbay sa buhay. Sa edad na 15, kanya nang hinamon ang sarili. Mahanap at makakita ng mga kamanghang-manghang bagay at kaganapan. Yan ang mga target niya sa kanyang pag-usad. Idol niya si Vincent Van Gogh, isa ring pintor at hinahangaan ng nakararami. Every places he visits, he creates a wonderful piece of art, usually painting, but sometimes Robert makes a hat. Or a sketch. Last time, a scarf. Last week, a paper boat and an origami flower. Madaming pagsubok at madami ring masasayang pagkakataon ang naranasan ni Robert. Balak niya ipagpatuloy ang adventure padakong south. Gusto niyang makakita ng pinyahan, maranasan ang lamig ng simoy ng dakong bundok, makakita ng iba't ibang makakulay na bulaklak at maamoy ang napaka-aroma kape ng Amadeo. For sure sa dakong Cavite, itong tinutukoy ni Robert, no? So let's go fast forward to Cavite. More specifically, here sa Amadeo. You can smell the coffee and fresh cocoa here. Parang kang nasa chocolate factory or something. Madaming puno ng rambutan at mangga, pero mas lamang ang mga flowers. All the colors you can say, may ganong bulaklak. May iilan din ng sayote at kagaya din ito ng punong mangga. Tila may war, every time nalalaglag sa roof ng house, ang bunga nito. One of the locals here in Amadeo told me a story. Actually, he told my nanay at tatay, then my tatay told me, and yes, you get the point. So there was an old man daw. When Lola Danny, the local I am telling you, when he's young, an old man share an info or a story na when you see a wild chicken daw in the middle of the night and scratching sa isang area, go and dig that spot daw. Kasi may treasure daw doon. But ang sabi din ng old man kay Lola Danny ay mag-ingat daw dahil mayroon daw bantay na small creature ang treasure at ibibigay lamang daw ito sa taong may mabuting kalooban. No one knows if this is a myth or what, but I honestly want to inform you that I saw a small black object moving really hasty around the bush. Hindi lang once or twice, kaya palaging pinapaalala ni nanay at tatay sa amin na to always say tabi-tabi po. You're all kinda curious, why am I telling you all this, tama? You will know, just proceed and finish the video, crazies. Okay, back to Robert. Mayroon pagkakataon, inaalat si Robert. Kagaya ng panahon, kailangan niyang sumakay ng sasakyan upang mas mapadali ang kanyang biyahe papuntang Cavite. Robert knew that this plan need to be perfect or else he will be a small dirt and expressway. His first plan is to use the train para mas mapadali ang ride. He looks around and checks if it's possible for him makaakyat sa Cubao Station. Nah. Negative, sa dami ng tao. At haba ng pila, for sure mapapansin ako. At worst, ang daming sapatos at tsinelas na hadlang sa daan. Second plan is to ride in someone's bag. But the guards checking humans' belonging one by one. So for sure, if gagawin ko ang second plan, malaki chance tepok ako. Habang nag-iisip for the third plan, napansin ni Robert ang isang truck ng buko na naka-hazard sa highway. Pabalik na yung driver, galing sa palikuran. Nasa overpass si Robert at kakain ng oras if gagamit siya ng hagdan. So, sa madaling salita, Robert jumps off sa overpass at umasang aabot siya sa mga buko. Hindi siya nabigo, ngunit ramdam niya ang tigas ng bawat buko at dumagdag pa ang bigat ng mga ito nung biglang umandar ang truck on the way sa Candelaria, Quezon.
Hanggang top station lang ako. Then need lumipat ng ride. Baka makatulog ako at dumiretso sa Quezon. Kausap ni Robert ang sarili while na-amaze sa advanced surroundings ng EDSA. It's fine to go advance in life, but let's not forget the simple things and tools that helps us before. Kasama na din ang mga paggalang at respeto sa kapaligiran, sa animals and plants, and sa lumikha. Don't be too attached sa mga material things, lalo na kung nakakasira ng nature. Tanaw na ni Robert, ang top station ng MRT. Need to be prepared, need to act fast pag biglang mag-traffic. Sakto hungry na si Kuya Driver and nakakita siya ng parisan sa sidewalk. Time to jump now! Isang malakas na tahol ang nag-welcome kay Robert. Ramdam niya ang laway ng aso sa tingin niya lalapa sa kanya. This is it. Maybe it's my destiny na maging meal ng aspin. Nakapikit na, sabi ni Robert sa kanyang sarili. Dapa, bilis! Sigaw ng aso palundag sa aking harapan. Oy, naku po! Umalis ka dito, aso ka! Ang bilis ng pangyayari. Pagdilat ni Robert ay nasa ilalim na siya ng sasakyang nakapark sa gilid ng tulay. Kumpleto ka pa ba, tol? Hingal na sabi ng asong kulay brown at tila pulis ang galawan. Muntikan ka ng masipa ni ate. Kung nagkataon, straight ka na sa kalsada. Nagulat ako sa situations kasi I expect na kakainin ako pero ililigtas niya pala ako sa isang aling malupit sa hayop na kagaya ko. Ang sabi nga nila, don't judge a dog by its bark. Or mas sikat itong saying na don't judge a book by its cover. Saan ka ba papunta? Banggit ng asong nagligtas sa akin. Ako pala si Malaya, taga dito ako sa top, ikaw. Sige nga, kung napakinggan at napanood mo, simula sa simula, taga saan si Robert? Galing ako Marikina at nais kong makapuntang Cavite kung papalain. Saan kaya safe na ride? Tara, may alam akong masasabayan mo papuntang Cavite. May business silang planting and landscaping sa silang. Pwede ka magtago sa mga paso kung okay lang sa iyo. Ang swerte nga naman. Maniwala ka lang at ipagpatuloy mga dreams mo na walang tinatapakang iba, for sure. Ibibigay sa'yo ni Lord mga dreams mo. Sige po, maraming salamat. At until next time, kaibigan. Masayang pagpapaalam ni Robert at Malaya sa isa't isa. Fast forward again, nasa biyahe na si Robert. Ramdam na niya ang lamig ng simoy, parang malapit na kami sa Cavite, nang biglang huminto, pabigla, ang sasakyan. Anak nang, nakatulog siguro yung driver. Nalaglag yung truck sa kanal. Buti walang taong naglalakad sa gilid. Isang truck ng manok ang nadali. Parang Cavite vibe na ito. Habang minamasid ang paligid, landmark niya ang random flowers sa sidewalk. For sure, Amadeo Cavite na ito. Need to jump now, bago pa mag-go. Sa wakas, narating niya din ang lugar na kanyang pinapangarap. Ang gandang pagmasdan ng mga pinya, amoy ng kape at ng cocoa trees. Tanaw ni Robert ang manggahan at rambutan sa malayo. Hindi ko lang nabanggit kanina, but one of the reason din why Robert plans to go Cavite is para madalaw niya din ang kanyang pinsan na si Tikoy, ang gekong makulay. Nandito na yata ako, banggit ni Robert. Sino ba hinahanap mo? Banggit ng kung sino. Parang naliligaw ka. Sino po kayo? Marahang banggit ni Robert sa isang tila kangkong na nagsasalita. Ang tawag nila sa akin ay Alpas. Tagabantay ako ng mga gintong hindi mahukay ng sangkatauhan. Ikaw, sino ba pinarito mo? Pangarap ko po kasing makarating sa lugar ng pinsan kong si Tikoy, ang geko makulay.
Si Tikoy po ba? Parang nadaan nga siya dito every morning. Bit-bit niya palagi ang kanyang pipa at tila hilong-hilo palagi sa usok. Wala pa rin siyang pinagbago. Palagi pa rin masayahin. Wika ni Robert kay Alpas. Tama po kayo. Palagi nga siyang nakangiti at palagi niya din bukang bibig ang salitang, "Tawanan mo ang iyong problema." Masayang sabi ni Alpas kay Robert. That's him. Anyway po, pwede ko po bang maitanong bakit kailangan nyo pong bantayan ang mga ginto? Di ba po'y para sa mga tao naman dapat ang mga ito? Tama ka naman po, Robert, but there's a small percent of person na worthy for these treasures. Karamihan kasi, puro pang sarili na lang ang iniisip. They don't share their blessings, and they will hurt for their own greedy doings. Nakasimangot na paliwanag ni Alpas habang nagkukwento kay Robert. Tama po kayo. Kaya nga po, napili kong mamalagi sa probinsya. At least dito, kontento pa mga sangkatauhan. Matagal na din akong ini-invite ni Tikoy dito. Ang sabi pa niya ay, kung gusto mong mamuhay ng tahimik, puntahan mo ako sa Cavite, doon sa Amadeo, sa ilalim ng punong mangga. Pwede niyo pong malaman ang quick background story ni Robert sa isang episode ng Crazy Kids TV na pinamagatang Marikit Na, Drawing Activity by Crazy Kids TV. I hope you enjoyed this episode and thanks for supporting this channel. We are very glad sharing our experience and we are working on some awesome episodes. We hope you are looking forward to that.